So, kagina, I was just reminded of the UNCLOS, ang United Nations Convention on the Law of Sea, where isa sa mga ginuyatan sang aton nga government in terms of standing our ground, in terms of our rights sa ginatawag diri sa West Philippine Sea, ginatawag man sang other nation as South China Sea. And this nation are trying to even sakupon ang tungod sang ilang basyan sa ginatawag nga 9-dash line, 10-dash line, may 11-dash line pagani na. Pero exempta nila ang Vietnam, and this time nag 10-dash line siya because gusto nila kuhaon man pati ang Taiwan. But one thing that really amazed me of these contentions nga nagakatabo almost every day sa West Philippine Sea is how our Coast Guard and our Philippine Navy and even ang mga simple nga mangingisda ba nga nagapangisda sa Ayungin Shoal, sa din padang mga sa somewhere in Spratlys Island where it is belong to the ginatawag nga exclusive economic zone that are being stipulated in the United Nations Convention. Nga dapat ang tagsa ka mga sovereign states should abide on that law, should abide on that agreement that are being participated and signed by all ginatawag nga mga stakeholders para nga malikawan ang gamo, ang mga paglaksam. So, when you're under with the United Nations, dapat mag-abide ka sa sinanga law. Because kabudlay ka, very fragile kaayo sa ginatawag nga peace. And at the same time, with that UNCLOS, may ara kahilwayan or freedom to navigate, freedom to pass sa sinanga mga area because there's a law stated nga hindi ka pagdakpon, hindi ka taripahan sang nakasakop sina nga nation o kung lapit sina nga nation because part pa siya sa ginatawag nga as freedom of navigation nga way nasakop sa exclusive economic zone sa isa ka particular nga nation. Pero karon kabulan magita kung kamo mahilig sa balita and dapat kita as Filipino makialam kita because dako ang aton ambag, especially as Christian, sa pagpangamuyo where dapat magaluntad ang paghidait kay kung wala sang paghidait may away, kag kung may away wala sang kahiluwayan, naga-deteriorate lang aton kabuhi. Look what happened right now sa Gaza, sa Israel, now sa northern part naman, ang Hezbollah, there is kinatawag na gid yang jutay na lang gid nga kuan para may dugang naman nga away sa northern parts ng Israel and Hezbollah. And ang ginakalikawan sa mga major stakeholders nga taga-maintain sang peace ay ang ginatawag nga regional o kung ang ginatawag regional war nga pwede mag-apinay. Okay? So, amo na nagkatabo karon like alabaw sa Ukraine, kag isa sa mga nakita nila very potential kaayo nga mag-cause sang another spark sang war nga magiging regional sa until may declaration of World War III, ang ginatawag diri sa West Philippine Sea. Kiti, ang isa sa mga proponent dira ay ang China nga nagaaga-agaw na sang pwesto sang Amerika when it comes to economic and military na labuan niya na ganing Russia. Ang point nato naman ini that our Philippine government is very strong enough in terms of our rights. Very strong enough in terms of our claim for the exclusive economic zone which nadaog ta I think sang 2009 pa na during time ni President Benigno Aquino nga nagdaog kita sa UNCLOS sa arbitral tribunal nga sa tanan nga ginkuan wala gid right ang China nga mag-claim sang aton exclusive economic zone. So, biskan grabe ng sitwasyon, grabe na may naotda na sang TAMB, ang isa naton ka Philippine Navy, and then grabe gid ang pagharas. Pero grabe ka firm ang nga wala na kulbaan kag nang ang ilang pagpugong
nga hindi magbalos, but rather always bring it to the United Nations. Dapat kabalo ang mga nation, labi na gid ang America as well. So, hindi yet tit for tat ang nagakatabo. Kaya ang sa away karon sa Ukraine kag sa may aggressor of course. Pero inang pagkaginhabuyan ka sang missile, pahaboy ka man din ng missile. Kung ginhampak, kahampakon mo man, pero just like sang latest lang nga natabo, nautda na kamot, ginahampak na, buslutan na ang ginasakyan nila nga rubber boat, pero why gidya gabalos. So, damo sa nagasiling nga ba, katalawid gid sa mga Pilipino. But actually, what our government wanted to protect is the sparks of war. Kaya kung once nga may dako nga away, ang Amerika, base sa aton nga treaty, nga pag may naapektuhan, kag mag-claim, mag-demand ang Philippines, nga dapat buligan mo na kami, wala mahimo ang Amerika, kundi buligan ka. So, matabo, nagsindi kita sang sunog, kag nagdako. So, anong nakita na akong diri is, ang nation Philippines, actually, kumakapit gid ya. Kumakapit gid sa kung anong ila na uyatan nga law, nga right, nga biskan anong matabo, they stand the ground just like tong aton to lang gubao na nga World War II pa nga nga vessel, nga gyud pangnawag sa to nga vessel to nga naka-stranded to sa Ayungin Shoal. So something like that nga biskan magkainano, biskan guba-guba na, you stand your ground, biskan way ka nakapangait, you stand your ground, biskan aras sila palibot, you stand your ground, biskan mo natabo, you stand your ground, kumakapit. So gusto ko mag-share sa inyo sa misay sa Ginoo sa karon. Kapit. Ito ba yung matapad? Ang sa kapit, no? Now, kapit. I wanted to emphasize something about freedom. And sa freedom nga ginhatag sa ato, dapat kapitan mo ni, dapat uyatan mo ni, dapat hindi mo pag-give up. We are being freed from the law of sin and death. Okay? Now, basahin ito plano sa makadali sa Romans chapter 6, verse 6. Silindra, we know that our old sinful selves were crucified with Christ, so that the sin might lose its power in our lives. And we are no longer slaves to sin. For when we died with Christ, we were set free from the power of sin. Now, sa Colossians chapter 1, verse 21 to 23, pasensya lang gidanay kay why kita easy worship tungod naguba ang atong laptop. Once you were alienated from God and we were enemies in your minds because of your evil behavior. Silindra sa Colossians chapter 1, 21. And verse 22, but now, but now, siling ni Paul, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight. Sa kamatayan ni Lord Jesus Christ sa cross ng Calvary, you are now being presented as holy, as righteous. Tungod sa ginimo, amo na kung nga tama ka importante ang mag-communion. Ang communion is not just simply a rites or a religious rite, but rather, it is a reminder that we need to do it often. Hindi seldom. Para ma-remind ng imo kaugalingon nga, panag-iya ka ni Lord, you are now freed from sin and death. And you are now declared as His. Now, Silinus, verse 23. Pero isa ka bagay nga dapat natong tandaan. Because from time to time, we are being attacked. We are being tempted. We are being destroyed. So there is an if, sa verse 23. Silindra, if you continue in your faith, just like this Coast Guard, Navy, and mga fishermen naton nga bisan mo na kakululbaan, bisan mo na ang sitwasyon, bisan kadako sang China, but they stand in their ground. They continue to go fishing, and then they continue to bring their resupply mission sa nakastranded dito nga barko nga biskan na kulbaan, but they took courage from time to time. So,
it emphasize ang word nga kapit. Kapit sa kahilwayan. Ang atong kahilwayan base sa layi. When we say about the release of the UNCLOS nga ginagrihan sang sining mga judges nga kita ang may rights that is part ng aton exclusive economic zone. But the same as kita, that through the death of Jesus Christ, through His body and His blood, you have that, a new covenant. You have that promises nga biskan ano nga sitwasyon, bisan ano nga lies, nga imo nabatian, nga imo nakita, you need to stand on your ground. Kapit ka sa kailwayan nga ginhimo ni Lord, gintapos ni Lord sa krus ng Kalbaryo more than 2,000 years ago. So when it comes to freedom or kahilwayan, ang concept sini, in the Bible, that includes liberation from sin. Being a Christian, when you are being freed from the law of sin and death, that means ang dati nga ginhimo nga mga sala, ang dati nga mga bisyo, madula na siya. I mean, when you continue to your faith, makita mo gidya ang pagdula, not just only inside, but outside. So, you need to kapit, dapat uyatan mo ang kahilwayang ina, hindi ka pwede magpabilin nga ara sa kakulba, ara sa pagpakasala, because when you are being freed by God, di ba? If the Son has set you free, you will be free indeed. So, isa sa mga direksyon nga dapat ang mga Kristiyano hindi mag-untat kung may nabatsagan ka, kung may discouragement ka, kung may kalahin ka buot, kung na-offend ka. Sa pag-alagad sa Ginoo, sa pagpadayon, you need to stay on your ground, on the finished work of Jesus Christ. The same with our government, where biskan amo nga sitwasyon, sige Japon. Biskan ginabuli na, sige Japon. Ngaman, because we have that law that is with us. Ang UNCLOS nga pabor sa aton, nga ato na. So ikaw kag ako, being with Christ and a child of Christ, kabalo kita, a child of the Lord, of God, we have this freedom from sin. So ang dati ta nga sala, magwa kita da, madula ginasaya sadto, bisya ano ta kabago, gabalik-balik lang ang sala. But when you are in Christ, if anyone be in Christ, he is a new creation, the old has gone and behold, new things has come. So dapat ma-reinforce ta ang liberation o kung ang libertad nga ginhatag sa aton sa Ginoo, nga hindi pwede nga kung ikaw ara kay Kristo, nagapabilin Japon ang sala. Kaya actually, when you decide of the thing that Jesus Christ has done, ay hindi ka pwede magpabilin sa dati nga kabuhi. Kaya hindi ka naya kontrolado sang yawa. Ato ba nga blay mo tupad? Hambala sa hindi ka kontrolado sang yawa. They can influence you, but they don't have any control of you. Nga man, because the Lord freed you already through His death on the cross. Amo na katahom kung ara ka kay Kristo. Ginhilway niya ikaw sa imo sala kag sa kamatayon. Ang kamatayon inidri is not just only death on the physical, but even death on our spiritual nga relasyon kay Lord. Sang kita wala pa kay Kristo, patay kita sa atong relasyon sa iya. That's why kita gana magsimba. Why kita gana yung magpangamuyo sang insakto. We don't have any relational ng stability in terms of God. Ang aral sa aton is religiosity. Pero sang ikaw ara kay Kristo, makita mo yang kalain na gid sang imo kabuhi. Kalain na sang aton kabuhi. Nga man, because when you are in Jesus, with Jesus, you are being freed already. Ay sana sa mga ginhimo niya sa krus ng Kalbaryo. So may ara ka liberation from sin. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, amo na sang imong kaptan. Para nga ang sala, ay hindi dapat yang mag-control sa imo. Wala sing control na sa imo, ikaw ya dapat mag-decide karon. Kung gusto mo nga hindi na maghimo sa sala, hindi mo na napaghimo. Hindi mo na mahimo. Actually, kaya mo na maghimo nga mag-decision ka sang ayon sa kay Lord.
Kaysa sadto, gusto ta magbago, tapos ara laman Japon, kabalik-balik siya. Di ba? So what differs to you and me right now when you are in Jesus Christ because you have that grace already? Mayroon ka na grasya. So ang concept ng freedom in the Bible includes liberation from sin and a relational with Christ, serving others in love, and at the same time, freedom from legalism. Magsiling ka freedom from legalism, which is nga, amo nang ginahimo nato sadto sa way patay kay Kristo. Kadto ta sa simbahan, tungod kay Domingo, kay tungod kay mabuot kita nga tao, kay tungod nga aton pamilya, mga relihiyoso. So kadto kita sa simbahan, pero ang isa ka klaro, wala sang tudtod nga pagbago. But this time, we are freed from legalistic nga view. Okay? This time, you are not being told, bawal na, bawal na, bawal na. You know, the more you understand, the more you know your God, your Jesus Christ, biskan hindi ka paghamalon nga bawal, kabalo kasang dapat mong imon, nga hindi na sa maayos sa imo, hindi na sa makapahamuot sa iya. So, you know, you are not being told, uy, dapat kayo nagasimba ka na. Hindi ka na dapat magamusini. You know, when you have Christ, kabalo ka na, may nabatyagan ka na, nga dapat i-fight mo ang para kay Lord, kag dapat buyan mo na, ang mga bagay nga sang una, kay hindi kinakontrolado sang dati mo nga kabuhi. That's why sa sa Romans chapter 6, silindra, we know that our old sinful selves were crucified with Christ. Ang dati tanga kabuhi, karon na lansang na upod kay Kristo. Sa Galatians chapter 2 verse 20 nagasilindra si Paul, silinda, therefore I crucified with Christ. Nevertheless, not I who live, but Christ in me. In the life that I'm living right now, hindi na akon, kundi iya na. Kagang ginahimo ko karon sa akong kabuhi, siya na ang napahamuot ko. So the more nga nakilala mo si Lord, the more nga naga-decision ka, nagahimo ka sa mga bagay nga hindi na para sa imo. You know, ang concept, at the same time, sang true freedom is found in Christ. Ang matutod nga kahilwayan, makita, maabtan mo lang na, kag ma-experiencean mo lang na, dira mismo kay Kristo. In other words, when a person are saying that I believe in Christ and I am a Christian, pero hindi niya kaya mag-alagad kay Lord, then that person is bound. Ang ina nga tao is kontrolado, ang ina nga tao wala sang kahilwayan, because if you are not controlled, kaya mo magdesisyon nga, oh, Domingo karon niya. Hindi niya trabaho. Hindi niya negosyo. Hindi niya lagaw. Una, I have now the freedom kung anong dapat ko ngayon. Unahon ko si Lord. Kung malagaw mangid ko, una dapat si Lord. Amen? O, karon, I believe some of you malagaw. Diba? Because that is part of the family's bonding, fellowship. Pero hindi, sad to you, wala eh. Una, gidya, alam mo, biskan Domingo, lagaw dayon. Pero karon niya, because may kahilwayan ka, unaho mo na si Kristo. You know, true freedom will be only found in Christ. And it's not about self-serving. Sa ang kahilwayan nga mo ito, hindi sa self-serving. Because diri, sa freedom, naka-stipulate as well, ang gugma. Kung may kahilwayan ka, may matutuod ka nga gugma sa isa ka particular nga butang or tao nga ang ginahimo mo nga pagsakripisyo hindi na para sa imo yang nga gusto kundi sa iya nga gusto. In this time, what we are thinking, what we are doing today, the reason why you are here is because of Him. Sadto, it's because of us. Kundi man ta magkadto tungod gin-decide ta nga makadto kay gusto ta. For this time, you know, when we are here, it's not because gusto ta lamang, but because gusto sang Dios. Amen. Gusto ni Lord. Nga dapat makita kita. So your choice is all about Him. Amo nang kahilwayan nga dapat maintindihan naton because, you know, sa sining kalibutan, either you are being bound or slave by the world or slave ka man kay Kristo. There's no in between. You need to find and you need to choose one of it. That's why sa mga kanta sa mga kabataan, magpili ka sining dua. Di ba? Wala tunga-tunga. Langit, impyerno, diin ka. Wala gani purgatorio. Gainbinto lang kita sang purgatorio.
para lang ako ma-influensya ka sa kalibutan, kag hindi tatanan diri-diritso dungan kalamatay para sang lulo ko. One time ginwitnessan ko sila nga, hindi matatanan mapatay tingob. Gihambalan na ako to akong parente nga og mauna ko pangadian ko nila kay parang akong kalag sa purgatorio mo adto langit. Kay sa lawayo naman sa kalibutan. Total may kuan pa, may korte. So ang purgatory daw korte ba nga kun daw alang-alang ka sa lawayon ka sang buhi. Since hindi man tanan kalamatay tanan, istorya mo na to. Atong kuan ko pag sila mapatay, pangadian lang para mo adtog langit. Pero hindi mo nang ginhambal sang Biblia. Okay? Now, dapat ko na ibaluan ta nga kamatuoran kag promesa sa Ginoo nga dapat naton tadaan. Dapat ta nga uyatan, kaptan. Kapti, biskan pa kung isaga palangurog ka na, biskan pa kung isaga ginagutman ka na, bisan pa kadamo sa mga pagkilaw sa kabuhi mo. Kapti, ano ang dapat? Kaysa sining kalibutan, there is a moral degradation ng daan. So kung ikaw, Kristiyano, nga wala ka nagakapot sa kadalagaan sa ginhimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, to ka nga why pa nato na intindihan ang kaimportansya sa ginhimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nga silingdara ni Pablo, silingdara ni Lord, dapat pirmi mo nga dumdumon ang iya ginhimo sa krus. Nga man, kung hindi mo madumduman, kag wala mo pirmi ginabutang sa mo panguna-una, ang iya ginhimo sa krus, it seems something like you are just simply allowing that freedom to lose from you. Dapat ang kahilwayang ini, dapat ma-exercise ta sa pagkabuhi. So, we need to discuss this, kaya nga tuman ka-importante ni siya sa kabuhita. Sa sining bulan sang Hulyo, we need to understand that you as a believers of God, you have the freedom from sin. That's good news. That's why kaptan mo. Okay? May kahilwayan ka sa sala. In other words, kaya gid naton nga hindi magpakasala. Hindi buting nga hindi ta makasala, pero kaya mo magpili na nga hindi magpakasala. Amen? Kaya man naton nga hindi na matintar kag hindi magpatintar, but hindi buting nga hindi ta matintar. Pero ikaw na ang may yabi kung mapatintar ka o hindi. Ikaw na ang mayabi kung magpakasala ka o hindi. Nga man, you have now the freedom. So magpili ka, kag magdumdum ka, kag kapti, ang ginhimo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo nga ikaw ginhilwan niya sa sala. Living, by holding on to the freedom that Christ offers, believers are set free from the power of sin and can live a life of righteousness and obedience to God. Remember this. Through the freedom offered by Christ, believers are liberated from the chains of sin, empowered to walk in righteousness and embrace obedience to God's divine will. Again, through ang gina-offer nga freedom ni Kristo, tanan nga tumuluo ay hilway sa chain, tanikala, sang sala. Amo siling ko sa inyo kagaina nga, kaya mo na magsiling nga, hindi na ako maghimo sina. When you have the knowledge of the truth, when you know that you are no longer bound or controlled by the enemy, nga kaya mo na magsiling hindi na ko na. Atubahin mo tupad, hambala siya, hindi na ko sang sala. Magsiling ka, hindi ka na sagsala, laing ka na sabto nga nagahambal man kita na, hindi nagid ko. Halimbawa lang, hindi nagid ko manigarilyo, pagkabuwas na nigarilyo na naman. But this time, kabalo ka nga may grasya ang Ginoo sa imo, nga kay kabalo ka nga hindi maayo ina sa lawas mo, kagubuon ina ang lawas mo tungod sang sina nga sakit, sang sina nga bisyo, and God has given you now the freedom, the grace, nga pag magsiling ka nga hindi, kaya mo na mag-hindi, ikumpara sa unang nga panahon. Are you with me? So, why ka ginabawalan kay tungod nga parte sa mga rules sang simbahan, you are being told and you are being taught nga hindi siya makapamaayos sa imo, kag hindi magdugay ang kabuhita, kag magkomplikar sa sang madamo nga mga sakit,
kag hindi sa makapamaayo sa kabuhi mo as Kristiyano, kay ikaw kag ako, templo niya. But since there is good news, through the death of Jesus Christ, you have now the freedom, as believers, nga liberated ka na from the chains of sin. Nga hindi ka na niya panag-iya, nga hindi ka na kontrolado. Kaya mo na magsiling, hindi nako. Mauntat nako. Amen! Now, you are empowered to walk in righteousness and embrace obedience to God's divine will. Romans chapter 6 verse 18, Silindra. Now you are free from slavery. You are free from slavery to sin. Imagine sad to, slave kita sa sala. Karon, kaya mo nang hindi magpakasala. Hindi po siguro hindi kita makasala, pero kaya mo nang hindi magpakasala. Kumbaga, it's no longer your nature to always live in sin. This time, you are free not to do any sin. Now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living. So as a believers of God, slave kita sa pagkabuhi na sang matarong nga pagkabuhi. Wala na tagapanglamang, wala na kita kung ano pag ginahimo naton sadto ng mga bagay. Ngaman, ara ka na kay Kristo. May gahum ka na nga hindi na paghimo ng mga bagay nga hindi insakto. Amen! Sa sining kalibutan nga daan, damo na di. Amo na ding, tanan nga klase sang sala ari diri. Of course, sa langit wa ito sala. So that's why nga, ginpanginmatyan ta ni Kristo para nga kung anong mga bagay nga naintindihan ta nga hindi makapamaayo, kag nagakomplikar sang aton kabuhi in the future, then you can say no, you can stop, you can do anything that are not being controlled by anyone because, you have now the freedom. Kabiskan, kaya nila mag-impluensya sa imo, you can still stand on your ground. Nga hindi nagid ka. Biskan ginabuli ka na, you can still stand on your ground. Nga hindi ka nagid. Nadumduman ko na one time, when I started to become fresh nga radio operator sa barko, ang akong mga upuntanan palahubog, palainom. So kaya siyempre, grabe to ka-strong ang ako niya relasyon kay Lord. So pag sila nila nga, tawag nila sa akong spark. Now, spark, okay? Kung hindi ka mag-inom, buang kutob, sang ginainom nila nga mga nga whiskey, sa ulo. Because, you stand on your ground, nga biskan, ka-pressure sa imo, kung anong mga bagay, you will never compromise. So, bahala na ko ng matabo. That's how you're going to stand on your ground. Nga, hindi po siya kay ikaw lang isa, makompromise ka na lang. You stand on your ground because you have now the freedom to choose what is right, what is pleasing to God. Sige, bubuhay lang ko Basta hindi ko maghimo siya. One time when our vessel is inanchorage sa may Manila Bay, grabe during that time. Sadto uso pa na ang 4DR5 nga may lagko lang sa kayan, nga may atras abante. Ang mga babae na nga may presyo gamo na niya sa may mga presyo dalin ba 10,000, 5,000, 3,000, depende. Galibot na sa barko namon. And then gakaway nga daw mga Miss Universe. Kamunatan na, may mga presyo da. So, busing kung mahal, medyo kabalo na ka na. No? Then, since kabalo sila nga, ako kuno, ginlibre pa. Sometimes, ang yawa, grabe mang libre. Para lang gid makasala ka. Hello? Pero, when you have known the truth, and you wanted to stay on your ground, biskan libre pa. Hindi pagbatuna, hindi pagbakla. Kay hilo na siya, ikirig ka. Alright? Isli mula nila kung kisa nga biskan, duway man sa nakakita, yung mula na. Pero tandaan mo, nami enjoy karon buwas kulong. Di ba? May nang magkabuhi ta sa pagkamatarong, kay biskan pag agwanta ka, importante wa ay sa repercussion, wala siya karma kung sa Hindu pa. Nga aman, naghimo ka sang insakto ayon kay Kristo. Amen! So, remember that you are free from sin. I mean, you have the freedom from sin. You are no longer controlled to sin.
ikaw lang gidya magdesisyon kung gusto mo sa padyapon magpakasala. Tandaan mo, may grasya kada, kaya mo gidya mag-resist. Kaya mo gid mag-resist. Ikadua, sadto, budlayan tani mag-exercise. Freedom to love. So kapit, magkapyot ka. No? Kaysa si Kristo nagpakamatay sa cross, isa rin sa sanggintudlo niya sa aton. Halin sa pagpanaog niya, sa pagkabuhi niya, hasta nga nagpalansang sa kag napatay siya, isa rin sa mga tudlo niya. Ang kahilwayan sa paghigugma. I mean, freedom to love. True freedom allows believers to love God. Sadto, wala gidya. That's why ang law, you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, in strength, in mind, something like that. And you should love your neighbor as you love yourself. Silin sa Luke chapter 10. Amo na sa Deuteronomy, na sa ang iya sinang context. Pero tanda natin kabudlay, magigugma sa Ginoo, nga wala ka relasyon kay Kristo. Magiging hypocritical kita, nga klase sang tao, we're just only showing themselves. That's why share ko na sa mga teachers sa division office, nga, tanaw bala, when there is a need, when there is a challenge, though you are a servant, a priest and a Levite, all of these are serving the Lord, have the knowledge of God, memorize the Torah, but when it comes to the heart of God, the action ay wala gidya. Klarong-klaro, mangita gidya sang mga pamaagi nga hindi makapakita sang iya nga kaluoy, sang iya nga gugma. But those actions of the heart that is aligned with God, makita mo gidya nga biskan pa sako siya, bisan pa nga budgeted sa maybe, He gave the first aid. So ang point nato, when you have that freedom to love, that means, biskan pa hindi mo sa kauri. Imagine Samaritan, then the Jewish person. May alitan ka mo, hindi hindi maayon yung relasyon bilang magkakapit bahay. But sa ngalan sang gugma, sa ngalan sang kaluoy, this Samaritan, exemplify love through compassion. So, God is telling the audience, na tanaw bala ang pareo, tanaw bala ang libita. Ano na ginhimo? Wala. So we can be hypocrite. We can fake our profession as a Christian, as a leader, pero actually don't have love. So ang point naton diri nga sa ginhimo ni Kristo sa krus ang Kalbaryo, may kailwayan ka na nga maghigugma. Biskan pa sa mga bagay nga hindi mo kaparehas, hindi mo kauri, hindi sa maayo, they are unlovable. May alitan ka mo. Then, you have that freedom to love. Kaya paghigugma naman is not based on feeling, but it's based on the will, on the compassion. Amo ning gugma, hindi very deceptive ang gugma nga feeling lang. That's why ang ibang ko sa gapilingon man. Alright? Now, true freedom allows believers to love God and others selflessly and sacrificially. It enables them to fulfill the greatest commandment of loving God with all their heart, soul, and mind, and loving their neighbor as themselves. Diri mo makita nga, when you understood what Jesus Christ had done on the cross, kaya mo na magigugma kay Lord sang tudo-tudo. Gugma nga tudo-tudo. Silinda, love the Lord your God with all. So in other words, tudo-tudo. Tudo-tudo nga paghigugma. Kaya mo na maghimo, kaya mo na mag-execute, kaya mo na magsakripisyo, kay ginhimo ni Lord ang pinaka-example, kag gintagaan niya ikaw sing pamaagi kung paano. Siya mismo, okay, ang example sang tudtuod yang kahilwayan nga ang tao, basta may kahilwayan, himuon niya ang pinaka-best nga sacrifice, and that is to love the unlovable, to forgive the unforgivable kung kis ang mga klase sang tao. Are you with me? Kung hindi na natin kaya himuon, kung hindi kita hilway dira kay Kristo. Hindi tagid kaya himuon ang magpatawad, ang maghatag,
ang magsakripisyo kung hindi ikaw hilway. Dasama na ko nga silindra, I am crucified with Christ, silin Pablo. Nevertheless, not I who lived, hindi na kita. Grabe mo niya sa akon. Sobra-sobra na gid. May tanikon ka isa lang, pero kalima na ni. Balik-balik lang, daw into ako, hindi ko yung martyr. Di ba? Usually, mo ng mga kadamahan naton kung wala pa kita kay Kristo. When we are in Christ, matingala ka lang. When you have the freedom in Christ, matingala ka lang. Biskan hindi mo dapat patawaran. Biskan hindi mo sa dapat buligan. Kay daw wala kagid, why gid rason nga buligan. Wala rason nga patawaron. Pero nga kaya mo na. Tungod may kahilwayan ka sa paghigugma. Are you with me? Kaya, Utod, this is a reflections to us right now. Galatians chapter 5 verse 13. For you have been called to live in freedom. Gintawag ka. Ginatawag ka nga magkabuhi ka sa kahilwayan na. Ginatawag kita sa pagkabuhi sa kahilwayan kaya nga hilway ka na. Desisyon nilang nga magkabuhi ka nga hilway. Magkabuhi ka nga hilway sa sala. Magkabuhi ka sa paghigugma. Kaya ginahigugma talang sa tuya ang dapat nga hiligugmaon. Karon ang mga malaway, ang hindi dapat nga higugmaon. Kung kisa ang mga laway batasan, ang may naghimo sa imo, di ba? Ang may ginhimo sa imo nga malain, nga malaot. Kaya mo na maghigugma, kaya mo magpatawad, kaya mo maghatag, kaya mo magsakripisyo. Now this time, since you have the freedom in Christ, kaya mo na mag-alagad. Sadto sako. Sadto, kulang pagani sa akon trabaho, kulang pagani sa akon kaugalingon, kulang pagani sa akon pamilya, then maalagad pagid. Because ang concept nato sa pag-alagad, abi nato, inang manging kaangay sa akon o manging kaangay sa mga tao nga ari sa simbahan. But to have the freedom, biskan pa sa imo trabaho, sa imo negosyo, sa imo sitwasyon, you can serve God. All you have to do is just to ask Him to guide you kung paano ikaw magamit sa imo present nga kondisyon, sa imo present nga position and profession. Makaalagad ka kay Lord. Makahatag kasing kahimayaan sa iya. You are being destined, you are being positioned, and you are being assigned to a particular place or work or job or business to make a difference, to let the name of Jesus known to that place, to that area, to that people. So, we are being called to live in freedom. Silinda, my brothers and sisters. But don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. So, gintawag kita sa kahilwayan, pero hindi kagnong ka nga gamiton naton ang kahilwayan sa pagpakasala. Kay madamo nga mga Kristiyano, total hilway naman ko, hilway ko yung magbisyo liwat, no? Nadumduman ko one time, sa unang mga panahon before New Life, may gin-invite ko nga, may gin-allow ko nga mag-testify. Imagine sila nyo, may nga mga utod ko kay Kristo. Yan ako nagpasalamat sa Ginoo nga nakakilala ko sa iya. Kaysa to, honestly, wala gid ko giinom. Hindi ko pala hubog. Pero karon nga ara ko kay Kristo, gainom na ko. Gainom na sa kuno. Imagine, never nga mapisaran mo nga, amo nang i-testify sang sina nga tao nga, so, busigan, mas maay pagalingaway ka na born again. Mas maay pangaway ka nagsimba, nakakilala kay Lord. Kay, naglain ka na ano ka. Doon nagtuwad kaya imo. Ate, gidlagan ko din ng microphone eh. Kamo na pala kong kisa. Okay? But, you have now the freedom to love, to serve God. And this time, don't ever take and use freedom para lang sa gusto ta. Para nga kita magpakasala. Diba kung kisa, don't ever use this freedom as a license to sin. Kaya total, pag makasala ko, mangayon naman ko patawad kay Lord. That's intentional.
makatukos sa igpat-igpat karon sa gabi. And ma-order ko isa ka babae. And then pagkatapos sila, mga muyo ko kay Lord, patawala ko Lord, kay natin target ko. That's intentional. Right? Mainom ko anay ko ng duwa ka black horse. Kundi may red horse, black horse, abi mo. Tiyang sipa, hasta sa impyerno mong. And then pagkatapos sina, mga ngayo, patawad kay Lord. So, nga, it seems like nga, ang guaya, nga si Lord, daw, into, or let's say nga, abi mo daw wala, sang namangaan nga, kaya ta sa isulod sa bulsa ta. Musalin sila sa Galatian, do not mock or even tempt God in your own thought, in your own ways and behavior. Okay? Another thing kita na kundere when it comes to kapti, ang kailuwayan sa pagigugma. Kapti ang kailuwayan sa pagkabuhi nga purposeful. In other words, hiluway ka karong magkabuhi nga dapat ang imo nga pagkabuhi sa pagtrabaho, sa negosyo, sa pamilya, o even pa sa mga problema may ara ikaw, o sa sitwasyon, sa distansya, just name it, kung ano nagabaral, nagapugong sa imo karon. But just think about this, nga ikaw hiluway nga magkabuhi sa kabuhi nga may purpose. So in other words, samtang buhi kita sa sining kalibutan, nagataas ang aton nga edad, mas labi nga nagiging mindful ka. Lord nga buhi ko until now, how? Lord nga nagatrabaho ko diri, how? Lord nga naganegosyo ko diri, how? Magpaminsar ka, kag magpangay ka sa kaalam sa Ginoo, ano ang tinutuyo nga ginalaw mo ni sa akong kabuhi? Kay inatanan, may tinutuyo sa imo. Nga nagatrabaho ka diri, nga naganegosyo ka, nga nag-eskwela ka, nga gin-position ka, nga na-assign ka sa sining lugar, sa sining trabaho, nga amo ka rin ka-influensyado nga tao, nga may mga resources ka nga mo sina, hindi na saya ginalaw sa imo sa Ginoo para magdako ang ulo mo. But rather ginalaw na sa imo sa Ginoo kay may dako siya nga plano sa kabuhi mo, nga ikaw gamito niya sa dako niya nga tinutuyo. Sa kabuhi mo, samtang ari kita sa sining kalibutan. Ngaman. Because anytime, pwede man kita magatubang sa iya. Kag hindi lang nga, Lord, ari na ko sa imo, bago kaya ma-settle, may mga accountability pa kita, nga i-settle man. Dasama na ko nga, silindra ni Paul, sa 2 Corinthians chapter 5, that we are going to stand before the bema judgment of God and will give an accountability before Him. In other words, samtang ari kita diri, dapat maminsar kita, Lord, ano ang purpose mo sa kabuhi ko? Paano ako magiging influencer sang imong ngalan, sang imong nga gospel, nga hindi reliyoso, nga hindi ipokrito, nga hindi man, it seems like, nga hindi makasala, or hindi man perfecto, yet, Lord, I can be a vessel. I can be, Lord God, an agent, an ambassador of yours, to be light and to be salt, sa kung di mo ko ginassign. Dapat amo nang aton nga mindset. Hindi ta magpinsar nga, dugay, pagkaguro mapatay kay bata pa ko, may panglawas ko, naka-executive check-up ko sa nagligad lang nga bulan. Everything in my internal organ is cleared and healthy. Tanda naton, ang kabuhi, wala nagadepende sa kung may taning, so kung bata or tigulang. That's why, to be a wise servant of God, when God gives you the opportunity, live purposefully. Amen. According to Ephesians chapter 5, live purposefully. Magkabuhi ka nga may agenda ang imo kabuhi. Anong agenda ko? Okay, that's why when you talk about agenda, you put some list. Na amo na mga priorities nga dapat mo labuton. Not just for personal gain, but rather for the glory of God. Diba? Ganyan ang kanta, katahom. I say yes again. Kung daw lipat-lipat tas nagligad. Yes again. And then he stated, yes to waiting, yes to giving, yes to sacrifice, yes to the mountain, yes to the desert. Kung isang kabuhay natin, do desierto. Sige lang ta pangakro, grabe. Ay, ano naman eh. Kainit.
Duway na gini katapusan. Kataas ang bill. Di ba? Pero tandaan ninyo utod, isa ka bagay nga klaro. Biskan pa, when God allows you to live or to walk in the desert, may oasis na da. In other words, may mga tuburan kung kisa may sapa-sapa nga ginaprovide ng Ginoo. Sometimes, sa kainit, sa kasingkal sang init kung kisa may ginaalaw si Lord ng mga kahoy para makapalandong ka. In other words, God never allow you, okay, to be deprived of the thing nga kinahanglanon mo, biskan pa nagatraverse ka sa sinang disyerto. Diba? O lisiga atubang ka, no? Sang dalagko kayo bukid. Nando ka nga sa lantawan, kakanto ka sa lantawan. Inang nagalantaw gito sang bukid, inang araw nagatangla ka. Na amo na bala nga, paano man inakon matabok masaka man kay gatangla ka? Pero even in that, silinda pagay ni Lord Jesus Christ, if you have faith like a mustard seed, you can say to that mountain, hey, be thou removed, and be thou cast into the sea. And if you will not doubt in your heart, whatever you believe, you confess, you profess, in Jesus' name, it shall be done to you. Anything that you touch, anything that you say, siling padan ni Lord Jesus Christ sa Matthew chapter 18, it shall be done to you. So in other words, hindi ka gidya pagpabayan sa Ginoo. That's why you need to live purposefully. Kaya nga, kung ang aton kabuhi, nagalakat ka, nagakabuhi nga, may tinutuyo, grabe ang provision sa Ginoo, grabing pag-align sa Ginoo, grabing paggamit sa imo sa Ginoo. Hindi ka kinanglan maging pastor, maging evangelist, maging teacher, maging apostle. Just be who you are kung anong pagtawag sa imo sa Ginoo. Be it if you're a teacher by profession, or a doctor, or a nurse, or an engineer, or let's say a simple person nga nagatrabaho sa kundi man nga mga institution. Basta importante, you live purposefully. Gamiton tang aton kabuhi nga hilway sa kasakuon bisan sako. Can you think about that? Paano magiging hilway sa kasakuon bisan sako? Because when you control, you can say yes to this and no to that. Biskan pang may talapuson ka, kalma ka lang. Paway ko anay. Amen? Kaya kung ang ato ng mentalidad pirmi is, Allah, hakot. Tandaan mo utod. Biskan damo ka na sang hinakutan, amula na magtampok sa imo pilak adlaw. Kaya, pag si Lord, may ideya ka kung anong gusto ni Lord. Yes, Lord. Yes to you, Lord. Amen. Kung may ideya ka kung anong ginahambal sa imo sa Ginoo, yes to you, Lord God. Set aside ko na yung akong trabaho. Diri ni anay, Lord, kay ikaw ang ginhalinan sang akon kusog, sang akon lawas, sang akon pamilya, sang akon profession, sang provision, sang tanang nga bagay nga may-ari ko karon. Ikaw ang ginhalinan, sinitanan. So yes to you, Lord. Yes to you, Lord. Amen? Atubahin mo to pa, hambala sa yes to our God. Amen. So, holding on to freedom in Christ gives believer a sense of purpose and directions in life. They can pursue their calling and destiny with confidence, knowing that they are guided by the Holy Spirit. Now, I want to say this. Embracing freedom in Christ illuminate believers' path. Kanami kayo. The more ka nag-embrace ang purpose sang kabuhi mo, kung nga ikaw teacher, nga ikaw engineer, nga ikaw doctor, nga ikaw midwife, nga ikaw manager, supervisor, fisherman, kung ano pa dra, no? You will always think about the purpose of God. Then makita mo kung nga ang dra kaginbutang niya. Now, embracing freedom in Christ illuminates believers' path, empowering them to live purposefully as they journey towards their calling and destiny, guided by the unwavering presence of the Holy Spirit. Di ba siling dira sa Romans chapter 8 verse 28? And we know all things. Sila na. And we know that God causes everything to work together according to His purpose. Okay? According to His purpose. Everything to work together. Everything to work together. Amo nang pinakatahom diri mo. Grabe. Tanan nga nagakatabo sa aton kabuhi. Negatibo man o positibo. Everything to works together for the good. For the good of those who love God. Who love God. In other words, pag may
paghigugma kay Lord, and you have that liberations from sin, and you have liberations to love, and you are now you walk in purpose. Then mo na kun nga inang everything that happens to you biskan pa hindi maayo pa. Biskan hindi pa maayo kung kisa nakakatabo sa aton kabuhi karon. Kabalo ka, you believe that God works it together for your good, for your own good. Sa imo nga nagahigugma sa iya. In other words, when we love God, maintindihan naton nga ano nga nagakatabo, nga sometimes hindi pa align sa gusto ta, kabalo kita nga it always works for the good. So by anchoring, and we know that God works for the good, then the more nga we are so excited about the purpose of Him. Gina-discover naton sa sitwasyon kang may-ari kita kung anong purpose mo nga agin alam mo ni sa akon. Ngaman, sa imo, hindi question ang paghigugma mo sa iya. That's why you are now asking, Lord, nga natabo ni sa akon man. Now you are seeking the answer to your question nga agin alam mo ni sa akon. But, you have the freedom to love and to do in that particular purpose kung ginaraw mo sa Ginoo. Another thing, the last. Freedom from fear. Freedom from fear. Believers who hold on to their freedom in Christ do not need to live in fear, condemnations, or judgment. They can rest in the assurance of God's love and grace. Silinda sa 2 Timothy chapter 1 verse 7 kundi magsala. That God never give us the spirit of fear, but of love and of sound mind. Ang Ginoo wala naghatag sa imo sang espiritu sang kakulba o sa mga pagpamahog, kundi ang Ginoo naghatag sa imo sang gugma kag sang paghidait. So in other words, anything that you have felt right now, it seems like you are being intimidated or you are being afraid of something, hindi na iya sang Dios. So kinanglan mo magtindog ka sa ginhambal sa imo sa Ginoo nga ang ginhatag niya sa imo ay otoridad. I give you the authority to trample on snakes and scorpions. Sa Luke chapter 10 verse 19 or 19:10, to overcome all the powers of darkness. So diri, God gives you the freedom from fear. Tanan ta bala nga gaduging karon ang sakit nga panic attack, anxiety, depression. All of that, ang source na at the same time is fear. Isa na sa mga weapons sang kaaway nga gusto niya i-implant sa mind ta nga jutay singki, makulbaan ka because it causes you to panic. It causes you to be anxious. It causes you to depress. That leads you to being hopeless. Nga way ka na sang himon is just to end your life. Or nga pag hindi na kontrolado, nimo gakabuang na ta. Pag hindi mo na kaya, mabuang kagidya. That's one way nga ginahimo sang yawa para i-attack kita nga hindi dapat ikaw magpabilin dira. Nga hindi ka dapat makahalin dira. But when we are in Christ, may kahilwayan ka na halin sa sining kakulba. Ang ato mga katigulangan sadto grabe. Of course sila, recipient sila sang gintudlo sang mga Espanyol sadto nga panahon to control the Philippine people who are illiterate. Ang ginahimo sa Espanyol is tudluan sila sang kakulba. Without basis, without factual basis, without evidences, basta makulbaan ka, bawal manghugas kung gabi. Bawal manghusay kung may patay. Bawal maligo. Bawal maninlo kung gabi. Tanan na lang nga bawal. Or else, wala grasya, disgrasya, mapatay ka, masunod ka. You see, di kita nga mga illiterate sa unang nga panahon. Ate, dayon mong kakurugi. Hasta nga, nag-transfer na from generation to generation, even until now. Buti na lang, nakagwa kita dira tungod kay Kristo. Amen? Bawal nga hindi na mayo, di malas na nga mag-split ang lubi. Di malas na ako ana. So something like irutanan,
butangan mo sa mga panimadon nga makulbaan ka. Amo na mga pamaagi sang yawa. Dapat mo na kung nga magiging grounded ka nga ang kabataan nato ginapadala nato sa eskwelahan para nga hindi magiging illiterate, para hindi ilintuon. Ang problema ko isa, kay tungod sila alam na sila naman ang nagapanginto. Pero tanda ng utod, kung nga ang pulos sa ginutuman kay importante para hindi kita magiging illiterate, hindi kita ilintuon, hindi kita mapatalang. So imagine ang kahilwayan ini nga dapat kaptan ta. Biskan pa kung kidogakurog ka na pero wala ka nagapasatom nga nakulbaan ka nga man, ang Ginoo wala naghatag sa aton sang kakulba. Amen. Believers who hold on to their freedom in Christ do not need to live in fear or condemnation or judgment. They can rest in the assurance of God's love and grace. Ay, nakasala ko. Grabe sala ko. Ay, hindi na ko mapatawad. Sige na. You know, when you come to God, when you really come to God and ask for His forgiveness, seeking for His forgiveness, tanda naton, hindi sa kaangay sang aton amay, nga kung kisa, pagdamo na mo sala, hindi na siya magpatawad. Pero ang atong ginawa, when you are sincerely wanted to change your life, you come to Him, God will forgive you. Biskan pa ano ka worse ang imo sala. God will forgive you. Pero ginahimo sa niya, hindi ka na ka. Pila na nakasala ang ginahimo mo. Hindi na magpatawad ang Diyos sa imo. Tandaan mo ito. Just come to God in sincerity of your heart. Because the Lord will forgive you. Amen. The Lord will forgive you. Biskan ano kadako sang aton sala. Come to Him in honesty and in sincerity that you wanted to be reconnected, to start anew. The Lord will forgive you. Amo sa kaklaro. Pero ang yawa, hindi niya gusto nga ikaw magpalapit kay Lord. Nga aman, kay gusto niya, inang ilintuon ka lang. Oh. Gusto ta nga ilintuon lang, pirme? Intuon lang pirme? Grabe. Until now, grabing ginahimo sang yawa ang mga pag-into sa mga tao. Kaya nga kung ang tao hindi ilintuon, kag ang tao may ideya, kag klaro gid, may kahilwayan sa, you know, isa kadako nato nga problema, hindi kita di kaigo. Ang tanan nga simbahan sa bugos nga kadi sa bugos nga kalibutan, gaginutok in term sa mga tao nga magsimba kay Lord. Nga man, hindi sila gusto magpainto mo. Matubay mo tupad, hamlas. Thank God, wala ta na intuan. Diba? Grabe gid yawa. Yada mo sa mga pamaagi nga daw, kunyari daw, justified man sa. Pero actually, when you have the freedom, pilion mo gid si Kristo. Kung may kailwayan kang tutod, pilion mo gid si Kristo. Pamangkot mo paano. Ano Lord ang dapat kong himuon? Kung may kailwayan, pilion mo gid si Kristo. Kung may kailwayan, kaunahon mo si Kristo. Bago ang tanan sa kabuhi mo. Ngaman, siya ang source. Kung nga ang may right standing ka with the Father. Siya ang source. Kung nga ang may covenant ka karon sa amay, tungod sa iya. Siya ang source kung nga nabayran ang tanan mo nga mga sala. Siya ang source kung nga ari pa ka until now because of His purpose. Sa kabuhi naton nga ikaw kag ako. You know, dapat hindi lang kita ang maluwas. But rather ang aton pamilya, maghandom ka. Magpangamuyo ka sa imong pamilya nga wala ka kilala kay Lord. Hindi lang dapat ikaw ang maluwas. Ang kaluwasan way nabase sa simbahan, pero you know, may obligasyon ta nga dapat ang aton pamilya, ang aton abir as much as possible, makakilala kay Lord just like you and me. Amo na ang mga tao gidyang may balatyagong kay Lord, grabe. Ginagastuhan ka. Grabe gidyang gasto. Imagine, nga si Lord nagpanaog sa kalibutan kung hindi ka precious kaayo. Nga gintagaan ka attention. Kag nga si Lord intentional sa imo, kaya amo ka na ka-precious, amo ka na ka-palangga. Kag nga ang giyawa gina-after niya ka, kaya amo ka na ka-precious, kag kapalangga sa Dios. Kung wala ka sa iya presensya, kalipay niya na. That's why kung ara ka na sa kahilwayan, wala gina sa iya. You know, sang control na sa imo. Ikaw lang gidyang magdesisyon kung ano gidyang gusto mo sa kabuhi. Mag-alagad kay Lord o kung magpaulipon sa gihapon sa sala. Pero ang ara kay Kristo, hindi ginagusto yung magpaulipon sa sala. Amen? Now, freedom from fear. By anchoring themselves in the freedom found in Christ, believers
Relinquish the chains of fear. Basking in the boundless love and grace of God. Untouched by the shadows of condemnations or judgment. Kabalo kita that we are being forgiven. We are now righteous in Christ. We are now saved through Christ. By grace. Hindi sa aton maing binuhatan nga kita nakaangkon sa kaluwasan. So because of that, wala ka sang ginakakulbaan when it comes to your salvation, when it comes to anything that pertains to the promise of God, because you are now enjoying the freedom from fear. Whereas adto sa atong mga panahon yang amo nang ginakakulbaan naton, da sa ibang kunara sa 50-50 na ay ibang isa kun okay pa man nakabuhi, but when you are asking them kung ang pinaka-greatest nga fear nila in life, sa mga time way back mga 20 years ago, we have that yung mga interviews sa mga household, kung anong pinaka-greatest nga fear nila, abi mo, anong majority nga sawat? Ang mapatay. Kay wala sila kabalo kung ano gid ang magiging sitwasyon kung sila na mapatay, kundi sila makadto, although gapati sila kay Kristo. So dira mo makita ang tao nga wala sang kailuwayan sa pagkilala kay Lord, kay mismo ikaw, unstable ka, kundi nga makadto, after nga ikaw mapatay. Although ang kamatayan is basta-basta, but when you have the assurance of what the Lord Jesus Christ has done on the cross of Calvary, then you have that peace in your life, nga sa diin kabalo ka, kundi nga makadto. Ang mga wise nga mga tao, bago sila mapatay, kung may manggad, kag may oportunidad sila para makita nila nga daan, kundi sila ibutang. Amuro ko nga may forest lake, may the garden, ano pa? May private, may public. Gabakal ka nga daan, kaya diri ko ibutang pila ka adlaw. Are you with me? That's an example of, bago ka mapatay, ay, katahom sang akon diri butang gali temporary akon lawas. O ba, maayo kay lapit sa puno. Diba? Nakita mo na nga daan, tapos makapili ka pa sang lungon, makapili ka sang lapida, makapili ka kundi nga ang forest lake. Makapili ka na nga daan dira. Ang point natin when it comes to salvation, even prior to our death, to our coming to the Lord God, kabalo ko na nga daan nga ikaw luwas kung ikaw nagalagad sa iya. Pero imagine nang wala ka sang kailuwayan, nakulbaan ka, kung matabusay mo right after death, kung di kita makadto. Indasam na ko nga, tuman ka importante ang pagpamati sang iyang mapulong. Amen? Hallelujah. So, 1 John chapter 4 verse 18, such love has no fear, because perfect love expels all fear. If we are afraid, it is for fear of punishment. And this shows that we have not fully experienced His perfect love. So diri makita mo ang gugma sang Dios sa dalom, sa pagkalapad, boundless, that can't be described sa mga pila ka mga tinaga. Okay? So kinahanglan ta kaptan ang ining ginatawag nga kahilwayan halin sa kakulba. Kagkaptan taman ang kahiluwayan nga ma-experience naton ang kalipay kag ang paghidait. True freedom in Christ unlocks a life brimming with joy and peace. Amo ni sa kanami na kun daw nang gadalom ka na sa pagkilala mo kay Lord, nabala mo ng purpose ang imong life, and you can control anything that is not good. Because you have that freedom. Ang outcome sa sina nga pagkaput mo sang kahilwayan is kalipay kag paghidait. You have that freedom to experience joy and peace. Joy, even pa kung ang daw kasabo sa palibot. Nga daw hindi ka dapat mag-celebrate. Peace, biskan pa nga kamingaw, kag kakululbaan sa nagkakalatabo, makabati ka sa balita, okay? Makakululbahan, but still, when you have that freedom, ang kalipay kag ang paghidait magahari sa aton pirmi. Amo na kun nga being a Christian, being a believers of God, kapti kung sa Cebuano pa, kapti in tawon dong, kapti, di ba? Ano na sa Ilonggo gani sir ang kwan? Ang kapti. Panguyapot. Panguyapot.
Ano yati lagi. Ang kiluwayan grabe ni sa dala sa kabuhi naton. Gamito naton ang tudtod nga konsepto sang kahiluwayan, hindi kahiluwayan sa paghimo sang sala, kundi kahiluwayan sa pagkilala kag sa pag-alagad kay Kristo. There we have that peace, joy, and security even pa after the end of our life. Kabalo kita that we are all these promises that pertains to our life. Amen? So, ang akong encouragement sa inyo sa sining adlaw is biskan magkiinano, kapti ang kahiluwayan nga ginhatag sa imo sang Ginoo. Amen? Ato bahay mo tumadluwa tambala sa kapti ang kahiluwayan nga ina. Kapti ang kahiluwayan halin sa sala. Kapti ang kahiluwayan halin sa kakulba. Kapti ang kahiluwayan sang paghigugma. Kapti ang kahiluwayan sang kalipay kag sang pagidayet. When we do that, hallelujah, then sa anuman nga sitwasyon, you will stand your ground just like a Filipino sailors, a Filipino fisherman fighting against the giant China. Nga, biskan gamay lang aton yang Coast Guard vessel, kag ilaya, grabe, 100 times kung kisa, you stand on your ground, knowing that the world is backing you up. Nga man, the nations of the world is with you and for you because you are standing on your ground. You are in the state where your nation is sovereign, nga dapat ang nations of the world will respect that sovereignty. That's why sa imo man, ang ginhimo ni Kristo sa krus ang Kalbaryo, stand on your ground. Kapti ang ini nga kahiluwayan. Para ma-enjoy mo yung kabuhi, biskan pa sa kapigaduhon, sa kabuganaan, sa madamong nga problema, sa anong mga sitwasyon, may kahiluwayan ka. Amo nang isa ka bagay nga ginhatag sa aton sa Ginoo nga hindi ta dapat pag-abusaran, but rather gamiton naton purposefully para nga i-enjoy ta ang aton eternal upod sa aton Ginoo. Palapakan ta siya, kapti! Let us all stand.